Pagkaalis nga namin sa beach, dumiretso nga kami dito kila Panday. Para nga magbanding ulit at sabi nga namin ay sulitin nga namin ito at aalis na nga si Hernan papuntang Manila. Ayan nga si Papa, binababa na nga ang mga dala namin sa tricycle. Kukunin nga ni Mapa dito ang mga baon namin sa cooler para nga ipasok sa loob ng bahay ni Panday at marami pa nga kaming natirang baon. Nag-crave nga si Mama dito sa buko kaya ito nga kinuhaan nga siya ni Hiral. Masaya nga kami at magana na nga kumain si Mama. Nung mga nakalipas kasing buwan ay nagkasakit nga si Mama at halos hindi nga siya nakakakain. Sinusukan niya lang nga ang pagkain at halos ang laki talaga ng ibinawas ng kanyang timbang. Umiiyak pa nga siya dati at malaki nga daw ang gagastusin sa pagpapagamot. Kahit gipit nga kami ay nag-ambag-ambagan nga kami para lang nga gumaling si Mama. Sabi nga namin ang pera ay kikitain pa naman pero ang gumaling nga si Mama yun talaga ang importante. Sobrang nagpapasalamat nga kami kay Lord at pinakinggan niya nga ang panalangin namin. Nag-harvest na naman nga si Herald ng saging na tanim niya. Maganda talaga kapag malapad yung lugar nyo. Makakapagtanim ka nga ng kung ano-anong prutas at mga gulay. Makakalibre ka na nga, fresh pa ang makakain nyo. Pati pa nga mga hayop, pwede ka ditong mag-alaga. Ito nga si Panday, may mga alagang manok nga. Kapag nga maisipang magtinula ay kukuha lang nga sila dito. Ito nga si Mr. makikiisyoso naman sa puguan ni Herald. Nangingitlog na nga ngayon ang mga pugo. At si Herald na nga ngayon ang supplier ng aming pugo na ginagamit namin sa food cart. Dati kasi sa merkado kami bumibili ng itlog pugo. Kaso lang nga minsan nga ay luma. Mabuti na lang nga at may farm na nga si Herald. Nakakasigurado talaga kami na fresh from the farm talaga ang aming itlog pugo. Kaya sa gusto ngang bumili ng itlog pugo, i-PM nyo lang ako. Ang ipot nga ng pugo ay every 2 days nga nililinisan para nga hindi mabaho. Ayan, ang daming tanim nga na pinya nila. Inaabangan ko talaga ang pag-harvest dito at manghihingi nga ako. Masarap nga ito palamigin at isawsaw nga sa asin. Ay, ano ba yan? Nagtutubig na tuloy ang bibig ko. Ayan nga ang mga bata, enjoy nga sa paglalaro. Safe na mga sila dito maglaro at wala naman nga ditong mga sasakyan na dumadaan. Hindi pa lang naman kasi dito yung mga bahay. Pati nga yung aso ay nag-i-enjoy din. Minsan lang din nga siya dito malaro kasi nga minsan lang din kami pumunta dito. Madalas nga ay nakatali lang nga siya sa gilid ng bahay. Napakalikot naman kasi ng asong to. Sa totoo lang kami talaga ang first owner ng aso na yan. Kaso nga binigay namin kay Herald at napakapasaway nga. Sakto nga at tinanggap nga ni Panday at wala pa nga silang aso. Bali 2 aso nga ang binigay namin sa kanila. Babae nga at lalaki. Naiinis nga dito si Rinalyn minsan nga kasi kapag pinapakawalan niya at dinadalhan nga siya ng isang sakong basura. Sino ba naman matutuwa sa ganyan? Kaya nga palagi siyang nakatali. Parang jowa mo lang nga yan, hindi ka maghihigpit kung hindi nga pasaway. Charot. Tamang videoke banding lang nga kami dito ng aking bayaw at ng aking mga bila sa loob ng bahay nila Rinalyn. Kota na nga kami ditong kakakanta ni Michelle at ayaw ngang kumanta ng iba, nahihiya pa nga sila. Sabi nga namin kumanta na nga sila at pare-parehas lang nga naman yung boses namin. At dito naman nga sa likod nila Herald, nagbanding ang mga kalalakihan. After nga nila dyang uminom ay nag-harvest na nga si Panday ng itlog pugo. Tinulungan na nga siya dyan ng kanyang mga kapatid para mapadali nga ang kanyang trabaho. At ayan nga, meron na naman nga tayong fresh na itlog pugo. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo na rin mga ka-kingpins. Bukas naman ulit.